May masustansyang alternatibo na sa instant noodles at delata. Yan po ang instant chop suey at instant pinakbet na inilunsad ngayong araw ng Agriculture Department. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Instant chop suey at instant pinakbet. Ito ang mga makabagong produkto na inilunsad ng Department of Agriculture katuwang ang pribadong sektor ngayong araw. Sari-saring gulay ito na naka-vacuum packed at lalagyan lang ng mainit na tubig, instant ulam agad, masarap na, masustansya pa. Para hindi na mahirapan pa ang ating mga kababayan, kumpleto recados na ito. Ito ang sa chop suey, yan ito yung mga gulay at syempre may kasama na rin siyang special sauce. So hindi mo na kailangan pa ng patis o ano pang pangrekado dahil kumpleto na siya. At ito naman yung sa frozen pakbet, ito na rin yung mga gulay at syempre may kasama rin yung special sauce. At kapag luto na, yan ay papakuluan lamang ito. Ito na yung finished product ng pinakbet. At syempre, kapag luto na rin, ito lang yung pinakuluang version at finished product ng chop suey. Bahagi ang Instant Chop Suey and Pinakbet Project sa Adopt a Town, Adopt a Farmer program ng pamahalaan na naglalayong mapalakas pa ang food security sa bansa. Sa ilalim nito, maiiwasan na ang pagkasayang ng mga sobrang ani at mailalapit pa sa ating mga kababayan ang mga masusustansyang pagkain. Launching of these products is one way of addressing the oversupply of vegetables in the country. This nutritious food package aims to be available all year round. Food security remains a top priority of this administration, and this program presents a unique opportunity for us to come together. Sa ngayon, isinasapinal pa ang presyo ng instant food package, pero target ng DA na ibenta ito sa merkado sa lalong madaling panahon. We will also be partnering with DSWD, DepEd, Bucor, para yung mga school-based feeding program, yung may mga panahon ng calamities, hindi puro dilata, hindi puro instant noodles. Samantala, naglabas din ng pahayag ang DA sa pagkakadawit ng ilan nilang opisyal sa nangyaring umano'y onion hoarding and profiteering na ngayon naharap na sa reklamo. Kami sa DA, we respect yung due process na nangyayari sa ngayon and kami rin umaasa na yung proseso will lead dun talaga sa katotohanan. Si Ase Christine is under preventive suspension ng Ombudsman. Meron ng ruling yun dati. Yung kaso rin na-i-submit rin sa Ombudsman. So, intayin namin kung anong sasabihin ng Ombudsman kina Director Glenn at saka kina Director Juniper. Bukod dito, may komento rin ang DA sa pasya ng Kamara na alisan na sila ng confidential funds sa ilalim ng proposed 2024 national budget. Sa lower house ay tinanggal na yon sa DA. Again, we respect din yung proseso na pinagdadaanan sa lower house. Bagamat pinakita namin during the House deliberation at sa Senate deliberation kung saan gagamitin yung 50 million proposed na confidential fund namin. Pero kung yun ay ililipat as proposed ng lower house, again, we respect that decision. Mela Lesmoras para sa Bayan.